Minsan, mas nakakatakot pang magkaroon ng inggiterang kaibigan kaysa sa isang kaaway. Dahil ang mga taong puno ng inggit at kasakiman ay kayang traidorin ang kahit na sino para lamang makamit ang gusto nilang marating. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Nitong buwan lamang ng Oktubre, ikinagulat ng karamihan nang ang isang kilalang online seller ay bigla na lang pinagbabaril ng isang riding in tandem malapit sa isang mall. Nang puntong iyon, wala pang nakakaalam sa motibo ng pagpatay sa kanila o kung sino man ang may kagagawa nito. Lingid sa alam ng lahat, ang mastermind sa krimen ay isa lang pala sa mga itinuturing na malapit na kaibigan ng biktima na dumalo pa mismo sa burol nito. Sabay-sabay nating alamin ang buong detalye ng kasong ito at kung paano nila nahuli ang mga salarin. Si Lerma Wahel Lulu o mas kilala rin bilang Lerms Lulu ay isang 39 years old na negosyanteng ipinanganak noong April 7, 1985. Dahil sa kanyang kasipagan at pagsusumikap, naging isang kilalang personalidad ito sa mundo ng online selling. Kasama ang kanyang butihing mister na si Arvin Ranel Lulu, 34 years old na isinilang naman noong December 22, 1989, na palago nilang dalawa ang kanilang sinimulang negosyo noong 2015. At dito maga sa kanilang pagpupursige, naging isa sila sa mga top distributors ng Brilliant Skin na isang kakasimula pa lang din na cosmetic brand noon. Sa pagdaan ng panahon, nang lumaki pa ang kanilang kita, hindi lamang ang pamilya nila ang kanilang natulungang umahon ang buhay, kundi pati na rin ang kanilang mga kaibigan. Dahil kasi sa kanilang negosyo, nakapagbigay sila ng trabaho at pinagkakakitaan sa maraming tao na ipinagpapasalamat naman ng lubos ng mga nakapaligid sa kanila. Paglalarawan pa nga ng pamilya ni Lerma sa kanya, ito raw ay sadyang mabait, matulungin sa iba, maunawain at mapagbigay. Taong 2017, dito naman nagtagpo ang landas ng mag-asawang Lulu at sina Joanna Marie Perez o kilala din sa palayo na JM at ang partner nitong si Anthony Limon. Sila isa rin sa distributor ng Brilliant Skin na kalaunan ay naging malapit na kaibigan ng mag-asawa. Mula nang naging regional distributor ng iba't ibang product si Lerma, madalas na silang magtulungan ni JM sa negosyo. Ayon pa nga sa mga nakakakilala sa magkaibigan, palagi mo raw makikitang magkasama ang dalawa sa mga event at salo-salo. Bukod pa doon, sa tuwing dumadalaw pa nga sina JM sa bahay ni Lerma, ipinagluluto pa sila nito. At nang isinilang ang anak ng mag-asawa noong taong 2018, kinuha rin nila sina JM at Anthony bilang ninong at ninang. Mula noon, naging matibay pa ang kanilang pagkakaibigan, kaya naging kampante din si Lerma na ipagkatiwala kay JM ang mga produktong nagkakahalaga ng 13 million pesos. Likas na matulungin si Lerma sa ibang tao, lalo na pagdating sa mga taong malapit sa kanyang puso. Sa katunayan, noong nagkasakit pa nga si JM, hindi ito nag-atubiling tumulong at magbigay ng kahit malaking halaga para sa pagpapagamot nito. Ganoon niya kamahal at pinagkakatiwalaan ang taong itinuturing niyang para ng kapatid. Lingid sa kanilang kaalaman, ang kanilang relasyon ay susubukin pa pala ng panahon at mga problema. Noong October 4, 2024, araw ng Biyernes, nagpa siyang pumunta ang mag-asawa kasama ng 6 na taong gulang nilang anak at ang 14 na taong gulang na pinsan ni Lerma sa mall. Sabik pa sila noong magbanding na mag-anak, pero yun pala, isang karumal-dumal na trahedya ang kanilang kakaharapin. Ang pamilya noon ay nakasakay sa kanilang itim na Hilux pickup truck kung saan nakaupo sa harapan sina Lerma at Arvin habang nasa likuran naman ang dalawang mga bata. Pagkarating ng pamilya sa Mexico, Pampanga, doon na may humarang sa kanilang dalawang lalaking nakasakay ng motor at pagkatapos nun, lumapit sila sa sasakyan, bumunot ng baril at pinaputukan sina Lerma at Arvin. Nang masigurado na nilang patay na ang dalawa, agad ring umalis ang mga ito palayo sa crime scene. Hindi dinamay sa pamamaril ang 6 na taong gulang nilang anak at ang pinsan ni Lerma na pareho namang nasaksihan ang buong pangyayari. Ayon sa mga ulat, nagtamo ng isang tama ng baril si Arvin sa kanyang katawan habang si Lerma naman ay 4 na beses nilang binaril. Kaya base sa sitwasyon, naging klaro kaagad sa mga otoridad
na hindi iyon random na pag-atake, kundi isang targeted na pagpatay. Walang ninakaw na gamit ang mga salarin mula sa sasakyan at mukhang tanging ang mag-asawa lang din ang talagang pakay nila. Dahil doon, naging malaking palaisipan sa lahat kung sino naman ang magpapapatay sa mag-asawa at kung bakit. Sa pangunang investigasyon ng kaso, ang pinakatinutukan na anggulo ng pulisya ay napinatay ang mga biktima dahil sa pera. Siyempre, ang dalawa ay may malaking negosyo na ang ibig sabihin, may posibilidad talaga na merong taong nakikita sila bilang kompetisyon o di naman kaya ay sadyang naiinggit lamang sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, dahil wala pa silang leads ng puntong iyon, pinag-aralan muna ng mga otoridad kung sino-sino ang mga taong maaaring may motibo na nakapaligid sa pamilya. Habang isinasagawa ang investigasyon, ibinurol naman ng pamilya ang mga labi ni na Arvin at Lerma. Binisita ito ng marami sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan, kabilang na si J.M. Perez. Nagpahayag pa nga ito ng kanyang pagluluksa sa social media dahil sa biglaang pagkamatay ng taong itinuturing niyang matalik na kaibigan. Subalit yun pala, sa likod ng kanilang malulungkot na muka at pakikiramay, may malagim na lihim pang tinatago ang mga ito. Sa mga sumunod na araw, tinutukan ng pulisya ang paghahanap sa mga gunmen na pumatay sa mag-asawa. At pagkalipas ng isang linggo, gamit ang paglalarawan ng mga saksi at CCTV footage sa area, nagawa nilang unti-unting matrace ang dalawang suspect na kinalala nila kalaunan bilang si Arnold Taylan at ang angkas nitong si Arnel Buwan. Nakuha nila ang pangalan ng unang gunman dahil sa may ilang beses na nakita ang mukha nito sa CCTV at namukaan at kinilala rin ito ng isang saksi. Di tumagal, nagkandak pa sila ng background check kung saan nakuha naman nila ang iba pang impormasyon tungkol sa kanya gamit ang sarili niyang driver's license. Ito ang pinagbasihan ng mga pulisya upang matuntun ang address nito sa Nueva Ecija. Nagsagawa ng 2-day operation ang pulisya noong October 13 at 14. Napagkarating nila sa area kung saan nakatira ang suspect, agad naman nilang namataan ang motor na ginamit ng mga ito sa pag-aambush ng mag-asawa. Sa kabutihang palad, nagkataon rin na nasa bahay ang hinahanap nilang salarin na si Arnold Taylan, kaya matagumpay nila itong naaresto. Sa loob ng bahay, na-recover nila ang helmet na nagmatch sa suot ng killer sa CCTV, damit na sinuot niya noong araw ng krimen, at lalong-lalo na ang baril na ginamit sa pagpatay sa mag-asawa. Bukod pa doon, nakuha rin ng pulisya ang perang ibinayad sa kanila at isang tseke. Nang sumunod na araw, sa tulong ng ibinigay na salaysay ng una nilang nahuling suspect, nagawa rin nilang matuntun ang sakay naman nitong si Arnel Buwan na nakatira lang din sa Nueva Ecija. Siyempre, nang nahuli na ang mga ito, hindi na sila nagdalawang isip para ituro kung sino pa ang iba nilang kasabwat at lalong-lalo na kung sino ang pinaka-mastermind sa krimen na siguradong magbibigay sa inyo ng kilabot. Isiniwalat ng dalawa na inutusan lamang daw sila ng mga middleman na gawin ang trabaho kapalit ng malaking halaga. Pinangalanan nila ang mga ito bilang sina Robert T. Maliwat, Rolando Cruz, Jomy Rabadaban at Sancho Niet. Pero ang pinaka-mastermind di umano ng lahat ay si Mark Anthony Limon na siyang asawa ni J.M. Perez at itinuturing na malapit na kaibigan ng mag-asawang Lulu. Ang kabuuan ng binayad ng mga ito sa gunmen, middleman at spotter ay umabot sa halagang 900,000 pesos. Paglalahad pa ng dalawang nahuling salarin, buwan pa daw ng August nang nagsimula ang pagpaplano nila sa pagpatay at ang utos sa kanila, patayin ang mag-asawa pati na ang kahit sino mang kasama nito. Yun nga lang noong araw ng krimen, hindi nila alam na ang kasama pala ng kanilang target sa sasakyan ay ang 6 na taong gulang na anak nito at ang 14 years old na pamangkin ni Lerma. Hindi nila gustong idamay ang dalawang bata kaya hindi raw nila ito pinatay kagaya ng ibinigay sa kanilang utos. Sa gitna din ng investigasyon ng mga kapulisan, napag-alaman nila na matagal na palang may problema sa pagitan ng mag-asawang Lulu at kina JM at Anthony dahil sa pera. May malaking utang ito kina Lerma na matagal na niyang hindi nababayaran ng ilang taon na umabot sa halagang 13 million pesos. Subalit malalaman pa nila kalaunan na hindi lamang iyon ang tanging utang nila sa mag-asawa, kundi na kung susumahin lahat pati na ang mga tumalbog na checking inisyo nila, aabot ito ng 27 million. Tumagal na ng taon ang paniningil ni Lerma sa kanila
Pero yun nga lang, hindi pa rin ito nababayaran ni na JM. At ayon sa mister nitong si Anthony, na-stress na daw ng lubos ang kanyang asawa dahil dito. Dumating pa nga sa punto na nagpo-post na si Lerma sa social media ng mga mensahe tungkol sa pagbabayad ng utang na siyang ikinainis palalo ni JM. Naging dahilan iyon para mas lalo pang tumindi ang galit nila kina Lerma dahil nasisira di umano ang pangalan at reputasyon nila sa publiko. Kaya upang mapahinto ang pagpo-post ni Lerma sa social media, nagpasya silang magbayad ng tseke. Pero ayon sa investigasyon, ang lahat pala ng mga tsekeng inisyu ng mga ito ay tumalbog o walang funding at alam na alam iyon ni na JM. Ginawa lang talaga nila ito para mapatigil ng panandilian si Lerma sa paniningil. Kaya bilang bahagi ng kanilang kontrata, inutusan din daw ang mga gunmen na kunin sana ang mga tumalbog na tsekeng ito mula sa bahay ng mga lulu, pati na rin ang cellphone ng dalawa. Pero yun nga lang, noong nakatakdang araw ng pagpatay, hindi na nila ito nagawa. Dahil doon, binuntutan na lamang daw nila ang sasakyan ng mag-asawa mula sa tahanan nila sa Malabacat City hanggang sa nakarating ang mga ito sa Mexico, Pampanga at doon na nila isinagawa ang krimen. Isa pa sa nakikitang motibo ng mga pulisya, top 1 distributor ng Brilliant Skin si Lerma Lulu, habang top 2 naman si JM. Kaya kung iisiping mabuti, kapag ito ay tuluyan na mawala sa kanilang landas, masosolo na niya ang mga customers nito nang ibig sabihin rin ay lalakas ang kanilang kita. Bukod pa doon, wala na rin silang kailangang bayarang utang. Dahil sa malakas na motibong ito at salaysay ng mga gunmen, agad naman nilang hinuli ang lahat ng iba pang mga suspect at dinala sa presinto noong October 15, 2024. Pero pagdedepensa naman ni Mark Anthony sa kanyang asawa, siya na lang daw ang hulihin ng pulisya dahil wala di umano itong kinalaman sa pagpatay. Gayunpaman, ito ay isang bagay na kailangan pa nilang kumpirmahin dahil mukhang taliwas naman doon ang nakita nila mga pag-uusap sa pagitan nila at sa cellphone ng mga suspect. Isa pang nakakakilabot na revelasyon ng mga salarin, hindi lamang pala ang mag-asawang Lulu ang tanging nilang target. May isa pang negosyante na may utang rin sina JM sa halagang 25 million pesos at plano rin daw sana nila itong ipapatay. Yun nga lang dahil kulang pa ang kanilang pera upang ibayad sa mga gunmen, hindi muna ito natuloy. Ngunit ang motibo ay pareho lamang, tanggalin ang mga taong pinagkakautangan nila para hindi na nila kailangan pang magbayad. Nang lumabas ang mga revelasyong ito, nagpahayag naman ng galit ang pamilya ni Lerma sa mga salarin lalong-lalo na kina JM. Noong nakaraang buwan lang daw kasi, nagpadala pa ang mga ito ng lechon belly sa kanilang bahay na lubos namang inappreciate ni Lerma, nagsasabing kakainin nila iyon para sa birthday ng kanyang ina. Pinagmalaki pa nga niya ang kabaitan ng dalawa, pero yun pala, may plano na silang patayin ang mga ito ng mga panahong iyon. Ang isa pang ikinagalit nila ay na ang kapal pa di umano ng mukha ng mga ito na dumalo sa burol at makiramay sa kanilang pagluluksa noong October 5. Sa isang private message, diretsong nagtanong daw si JM noon sa kanya kung saan gaganapin ang burol. Nag-post din sila sa social media na para bang sila ay tunay na malungkot, pero ang katotohanan, pakitang tao lamang ang kanilang mga ikinikilos. Mensahe naman ng ina ng biktima na si Alicia Lulu para sa mga suspect, may mga anak din daw ang mga ito. Sana inisip man lang nila kung anong mangyayari sa kanilang mga anak at kung anong mararamdaman nila. Kung alam lang daw nila kung gaano kasakit ang mawala ng anak, lalo na ang anak niya. Napakabait di umano nito sa kanila at tinulungan pa sila ng maraming beses. Nang nabankrupt ang kanilang negosyo, tinulungan din daw sila nito. Kaya dito pa lamang, maintindihan mo na ng kaunti kung gaano kasakit sa pamilya ang nangyari. Dahil parang nag-alaga sina Lerma ng ahas na siyang tumuklaw din sa kanila sa huli. Sa kabila naman ng lahat ng nangyari, lubos pa rin silang nagpapasalamat sa mga kapulisan dahil sa mabilis na aksyon nila sa paglutas ng kaso. Samantala, para naman sa mga batang nakasaksi sa krimen, isinailalim na ang mga ito sa psychosocial test upang tulungan silang makapag-recover. At ayon sa mga kapulisan, mukhang positibo naman ang naging resulta nito, pero syempre, under monitoring pa rin sila hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, inaasikaso na ng pulisya ang mga papeles ng mga suspect para masimulan na ang paglilitis ng kaso. Lahat sila ay haharap sa kasong double murder na may mabigat na parusang habang buhay na pagkakakulong kung sakaling sila ay matagpo ang guilty. Sa ngayon, habang naghihintay sa paglilitis, mananatili muna sila sa loob ng bilangguan.
Pero dahil sa malakas na ebidensya, siguradong wala ng takas ang mga ito sa nakaabang ng parusa para sa kanila. Ang kasong ito ay isang nakakalungkot na halimbawa na kahit ang pinakamalapit mong kaibigan ay pwede ka talagang traidorin. Hindi lahat ng taong mabuti sa iyo ay may magandang intensyon kasi minsan naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon para patumbahin ka. Sina Lerma Lulu at Arvin ay parehong masipag na mga taong naghahanap buhay lang naman ng maayos para sa kanilang pamilya. Hindi rin naman sila nagdadamot sa iba sa mga biyayang dumarating sa kanilang buhay. Sa katunayan, isa pa nga sina JM at Anthony sa nakatanggap ng mga kabaitan nilang iyon. Trinato sila ng dalawa ng maayos, pinakain, tinulungan at itinuring na pamilya. Pero sa huli, nanaig pa rin kina Anthony at JM ang kanilang kasakiman. Mas pinili nilang talikuran ang kanilang pagkakaibigan para lamang sa pera, kapangyarihan at oportunidad sa negosyo. Ang buong akala nila pagkatapos ng gagawin nilang krimen, masusolba na ang kanilang problema at may pagdiriwang na rin nila ang kanilang tagumpay at bagong buhay. Subalit ngayon dahil sa kasamaan nilang ito, habang buhay na silang mabubulok sa bilangguan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.